Magandang araw mga kapins. Ngayon ay April 17, 2024 and maghahatid tayo sa mga bata sa kanilang trabaho, and then yung bunso sa school mamaya, and then papasok tayo sa work mga kapins. Ayun, panoorin nyo yung video to para malaman nyo yung ginagawa ni Pins TV. A day in life of Pizza Crew. Yun mga kapins, so yun, hinatid natin yung panganay tsaka yung pangalawa sa kanilang work sa may beach view, and yung panganay yun, and dito naman sa downtown yung pangalawa. So like inaabot ng 30 to 45 minutes yung paghatid ko sa dalawa. So ngayon ay nasa 7 o'clock na, and mamaya 9 o'clock naman atid naman si bunso sa kanyang school sa Halifax West High School sa may Clayton Park. Yun mga kapins, so dito tayo ngayon sa downtown, pauwi ng bahay and magkape tayo. Yan, pakita ko sa inyo yung harapan. So yan, dito tayo sa Dresden Row, corner Sackville ba ito? Yan, downtown Halifax, yung sa may kaliwang kanang side ay yung sikat na parang Intramuros sa Pilipinas mga kapis. Yan yung Citadel Hill.
harapan at nasa kaliwa. Yun mga kapins, so maya ulit mga kapins. Yun mga kapins, papagas muna tayo dito sa Irving. Ang gas ng regular gasoline ay $1.75 ngayon. Ngayon ay April 17, Thursday. And yun, sa 7:20 in the morning. Kaya ulit mga kapis. And dito pa rin tayo sa may Quinpong Road sa Alipas. So yun mga kapins, ngayon ay 9 o'clock. Kaya nihatid naman natin si Bunso sa school. Tapos mamaya pasok naman ako mga kapins. So yan mga kapinso, ay natid natin si Bunso. So, pasok na 9:20. School niya. Welcome to Halifax West High School. Here in Halifax, Nova Scotia, Canada. So yan mga kapins, hatid na natin si panganay, si pangalawa at saka sa kanilang trabaho, saka si Bunso naman. And yan, it's time para mag-ready naman para sa work ni Pins TV, para makumpleto yung a day in life of a pizza worker here in Canada mga kapins. Kaya ulit mga kapins. Yun, welcome back sa ating channel mga kapins. And ngayon ay mag-11, 10:40. Isa natin 9 bit-bit. Yun. Aish. So yun mga kapins, so ito yung bit-bit natin, yung bag, yung ating baon, may baon tayo, yung ating uniform, part ng uniform, cap and apron. So yan, samahan niyo ako. Ito tayo sa work. It's 10:40 and 15 to 20 minutes ride naman ito papunta sa trabaho. Let's go mga kapins. Disclaimer lang, no? So iba-iba ang sitwasyon dito sa Canada. Sa akin ay first time ko na mag-work dito sa sa pizza company, pizza store. So wala akong experience from Pinas regarding sa paggawa ng dough, ganyan, pag-assemble ng dough. And fortunately, galing naman ako sa fast food sa Pilipinas. Almost plus 20 years, magmula crew hanggang maging manager, hanggang maging maging store manager.
So yun mga kapins, good thing, sinabi ko nga, dahil sa experience ko, nakapunta ako dito sa Canada. And I'm proud na ano naman, ang laking tulong ng experience ko sa restaurant sa Pilipinas pagdating dito. May mga pagkakaiba lang, katulad ng sa Jollibee, for example, nasanay ako na marami kami sa shift. Minsan umabot kami ng 25 to 30 sa isang araw. Yung isang araw na ano, dahil sobrang peak, no? Alam ng taga Jollibee yan, pag sinabing peak, ang benta mo ay umaapaw. Yun. And yun pala, yung mga bago nating followers, subscribers sa YouTube saka sa Facebook and Facebook page. Wala pa tayong TikTok. Yun, salamat sa inyo sa pagsuporta. So tuloy-tuloy lang natin ang pag-share sa inyo ng mga contents galing dito sa Canada, regarding sa buhay Canada. So yun, papunta tayo sa work ngayon, and siguro mga 10 minutes pa. Then yun, ikwento ko yung mga ginagawa ko. Yun palang pagkakaiba, no, mga kapins. Sa Pilipinas, syempre marami kami sa shift. Daming managers, daming crew, bawat station meron. Dito minsan salo mo lahat, isa o dalawa lang kayo. So yun yung pagkakaiba. So kung halimbawa dati talagang masaya kayo sa isang duty kasi naghaharutan, hindi naman harutang masaya lang kayo, tawanan. Yun, nakakawala ng pagod, di ba? Pero dito, minsan mabuburyong ka dahil solo. Ganun. Solo ka, may shift mo lang, solo ka dahil hindi naman ganun ka-peak or busy. Pero syempre, ikaw gagawa lahat. Ikaw mag-order take, ikaw magpa-punch ng order or magre-ring ang tawag dito ng order ng customer. So ikaw mag-a-assist, ikaw mag-a-assemble ng mga orders nila. So ganun. Ang masasabi ko lang, kumbaga sanayin nyo yung sarili nyo. Kung gusto yung pumunta rito na gusto nyo tahakin yung yung katulad ng trabaho, yun, sanayin nyo na yung sarili nyo ng one-man show. Good thing dati nung crew ako, talagang nasanay ako sa bakbakan. Yun yung ating advantage. So yun. Sa mga bago pala, no? So kung napadpad kayo sa channel ko or na magbisita lang kayo, salamat sa inyo agad, mga kapins. And sana hindi ito yung huling video na panonoorin nyo, kasi marami pa tayong ilalabas na video regarding sa vlog regarding sa buhay dito sa Canada. So sabi nga nila, i-share mo yung yung tama lang or totoo lang. So, tama naman, lahat ng experience ko i-share ko sa inyo dahil alam nyo na, sharing is helping, mga kapins. By the way, don't forget pala the hashtag, no? Yung ating Pins TV, Kapins, hashtag Pinoy Nova Scotia. Yun yung mga hashtag natin para mabilis na makapasok kayo sa link regarding my vlogs, no? Regarding my contents dito sa Nova Scotia, Canada, particularly in Halifax, Nova Scotia, Canada. So yun, nasa tayo, nasa kalahati na tayo ng way on the work, papuntang work. So yun, tapusin niyo yung video, mga kapins. Medyo mahaba to, pasensya na kayo kasi nga gusto ko lang i-share. Gusto ko i-share magmula nga nung first month ko pa lang sa work. So ngayon naka 1 year and I think 4 months na ako sa work. So yun,
i-share ko sa inyo kung ano yung ginagawa ng pizza crew / supervisor. Nandun na lahat kasi one-man show tayo mga kapins. So normal lang dito yan sa Canada. Baka sabihin nyo, okay naman, ganyan-ganyan, i-watch nyo ako. So, ito yung totoo ito yung totoong buhay dito eh. Yung iba nga may double job, triple job pa. Sa akin naman, okay muna ako sa isang job. Kasi I love to. Siyempre yung mga anak ko, they were grown up. Nasa 20 na yung panganay ko, and yung pangalawa 19, and yung isa magi-18 na by February. So habang kaya pa nating ano sila ihatid sa kanilang trabaho sa school, yun yung pinagkakabalan natin during morning before punta ng work. Yun mga kapins, maya ulit mga kapins. So yun mga kapins, dito na tayo sa work. Park lang tayo and bakbakan na. Yun. Mamaya ulit mga kapins. Yun, welcome back sa ating channel mga kapins. So for today's video, i-share ko sa inyo yung a day in life of a pizza worker dito sa Canada mga kapins. Especially dito sa Halifax, Nova Scotia, Canada mga kapins. So ngayon ay solo tayo, makikita nyo naman. Yan. Wala tayong kasama. Solo nga, di ba? Charot. And isa sa ginagawa ng inyong lingkod ay ang pagkayod. Ayun, isa sa ginagawa natin ay ang pag-grate. So, tawag dito, ng cheese. Yun. So may nakat na cheese dyan, na brick cheese, tsaka ito, itong nag-grate na cheese. So pag-haluin natin. Pero siyempre hindi natin papakita yung brand name para secret, diba? So yun mga kapins, pakita ko sa inyo paano mag-grate ng cheese dito sa ating pizzahan. Lagyan natin yung grated cheese. Dito mga para sa pangarap. Sa pangarap, buhay Canada ay ipapakita niya. Sa peace, living positive lang at laging masaya. Peace TV ang inyong kasama. Kahit na mahirap, para sa pangarap. Ipapakita niya sa Peace TV. Sa travel at road trip, kayo ay isasama niya. Tara maggala, ipakita ang ganda ng Canada. Buhay sa Canada, malalaman nyo mga diskarte. Ituturo niya dito, maraming kaalaman. Marami kayong matututunan kay Vince TV. Sa Vince TV, lagi kayong manood. Sa kanya ay laging sumunod. Basta laging may tiyaga para sa pangarap at pamilya. So yun, ganun lang mga kapins. Madali lang naman siya. After neto, mag-mix tayo. So may ulit mga kapins. Yun. Yun mga kapins. I-mix lang natin pa. Nilalagay natin sa chiller. So, ito nga pala yung trabaho dito mga kapins.
Actually, this is my second job. My first job ay sa Tim Hortons, food service supervisor doon. And dito naman ay parang all around. Manager, assistant manager, crew, yun. So, ganito ang buhay dito mga kapins. So, laking tulong ng YouTube kasi nakikita natin yung mga ginagawa nila dito. Like yung mga dating manager dyan sa Pilipinas. Like ako, dahil manager ako sa Jollibee. Although, galing din naman ako sa crew. Kaya, dali lang. So, ganun lang mga kapins. Lagyan na sa chiller to. Yan, may tumatawag. So, mamaya ulit mga kapins. So, yan mga kapins. So, nagpiprepare tayo ng slices. Yan. So, galing dyan sa oven. Nakat natin ngayon. Siguro na mag-cut. Ito na siya mga kapits. Yun. Tapos lalagay natin dito sa ating sa ating warmer. Pizza display warmer. Yun. Patay ng ganito. So yan mga kapis. Dati sanay ako na marami akong kasama sa work. Ngayon solo lang. Enjoy lang natin. Importante may trabaho tayo mga kapis, di ba? So mamaya ulit papakita ko yung mga ginagawa. So yun mga kapins, maliban sa pagpe-prepare ng food, ng items sa loob. Yan, sa pag-asikaso sa customer. Siyempre, nag-release din tayo mga kapins. Unas-unas lang. Para hindi ma-board. Yun, kasama sa ating routine ngayong araw na ito mga kapits. Mamaya ulit! So yun mga kapits, siyempre kasama yung trabaho natin yung hugas or washing of dishes. Laging positive lang at laging masaya. Kiss TV ang inyong kasama. Kahit na mahirap, para sa pangarap, buhay Canada ay ipapakita niya sa Kiss TV. Tara sumama sa kanya, mga kapins na hindi nawawala. Problema kalimutan at sipagan, araw-araw tayo dapat lumaban. Sa kanyang mga vlog makikita nyo buhay Canada, malalaman nyo saan man siya magpunta ay kasama kayo. Mga ginagawa ng OFW, dating crew sa Jollibee store, naging manager for Ginagawa ko rin yung pre-portion ng hamburger talaga sa freezer.
So yan mga kapins. Pero hindi siya like 3 times isang buwan, gano'n. Isa o 2 beses lang. Pakita ko sa inyo. Ang inyong kasama. Kahit na mahirap, para sa pangarap, buhay Canada ay ipapakita niya. Sa Peace TV, positive lang at laging masaya. Peace TV ang inyong kasama. Kahit na mahirap, para sa pangarap, buhay Canada ay ipapakita niya. Sa Peace TV, sa travel at road trip, kayo ay isasama niya. Tara maggala, ipakita ang ganda ng Canada. Buhay sa Canada, malalaman nyo mga diskarte. Ituturo niya dito, maraming kaalaman, marami kayong matututunan. Kay Pins TV, sa Pins TV, lagi kayong manood. Sa kanya ay laging sumunod. Basta laging may tiyaga para sa pangarap at pamilya. Pins TV, ang lagi niyong kasama. Laging positive lang at laging masaya. Pins TV ang inyong kasama. Kahit na mahirap, para sa pangarap. Ganun lang kabilis mga kapins. Then papakita ko sa inyo yung tumigas na ng ganito. So yun mga kapins. Dito naman yung gawa tayo ng pizza. Yan. So yung staging area, pwede tayo mag-roll ng dough and mag-crust. Crusting ang gagawin natin. Small. So yan, pasensya na kayo, medyo maingay. Yan, may ulit mga kapins. Laging positive lang at laging masaya. Peace TV ang inyong kasama. Kahit na mahirap, para sa pangarap, buhay Canada ay ipapakita niya. Some specific for the account. Okay, so may na your name please. Can I take your order now? One with you. Is that everything today? Okay, the order is ready for about 20 minutes, sir. See you. Bye. So yung mga kapins, nag-order take din tayo syempre. Although hindi naman ganun karami, sabay-sabay, pero paminsan-minsan. So yun, after order taking, pa-punch na, or ang tawag dito sa pag-punch ay i-ring. So yun, after ma-ring doon sa POS, so after yan, lalabas dito sa kitchen, i-ring yung order, monitor. So yan, kunin natin yung receipt, lagay rin sa ticket. So ito na yung order, gagawin na natin dito. Tulad ng mga pinakita ko sa inyo last time. So yun mga kapins. Para sa pangarap, buhay Canada ay ipapakita niya. Sa Peace TV, sa travel at road trip, kayo ay isasama niya. Tara maggala, ipakita ang ganda ng Canada. Buhay sa Canada, malalaman nyo mga diskarte. Ituturo niya dito, maraming kaalaman, maraming kayong matututunan. Kay Pins TV, sa Pins TV, lagi kayong manood. Sa kanya ay laging sumunod. Basta laging may tiyaga para sa pangarap at pamilya.
siyempre, serve natin. May mga walk-in customers, serve natin. Bibili ng slice, gano'n, katulad kanina. Tapos nung after tumawag ng isang customer, ano naman, after 15 minutes dumating na. So para i-pick up yung order, then binayaran na rin niya. So ganun lang mga kapits. Yan, medyo lang. Kasi mag-isa lang ako, tingnan nyo naman. Yan. Kung hindi kayo sanay na mag-isa sa isang trabaho, hindi naman lahat, no? Sa Canada, may mga kasama ka rin. So may time talaga na solo ka lang ng ilang oras. Yun. Kaya tis-tis lang para sa kinabukasan, syempre mga kapins. So yun mga kapins. Yun, yung mga ginagawa typically ni Pins TV sa A Day in My Life or A Day in Life of a pizza crew / supervisor. Yun mga kapins, sa akin magkakat naman tayo ngayon na 2 or 3 and 1 na ginagawa. So ganun talaga, tis-tis lang. Sabi nga nila, sa Pins TV, lagi kayong manood, sa kanya ay laging sumunod. Basta laging may tiyaga para sa pangarap at pamilya. Pins TV, ang lagi niyong kasama. Laging positive lang at laging masaya. Pins TV ang inyong kasama. Ayan o. Yan. Isang box yung ikakat natin and then cut natin ng ganon and then yan, mamaya i-slice dun sa slicer. Mamaya ulit mga kapins. So yun na mga kapins. So ito yung nakat natin. Nakat natin green peppers. Then si-set up natin itong ating ating machine. Cutting machine. So ano lang. Ito yung nagkakat ng pepper. Sample na natin mga kapins. Pero siyempre hindi ko na ipapakita lahat. Pero mabilis lang naman to. So ayan mga kapins. Shout out dyan kay Samis. Idol ni Pins. So yan. So yung on lang siya. Yan. Yun. Yan. Ito na siya. Talagyan na sa pizza. Yun lang. Yun muna tayo mga kapis. So may ulit. Malalaman nyo, saan man siya magpunta ay kasama kayo. Mga ginagawa ng OFW, dating crew sa Jollibee store, naging manager for 20 years. Nagsikap, nagtiyaga, at ngayon nasa Canada na. Saan lang ang pangarap, mga kapatid. Kalahati naman yun. So yan, dito. Dito na yung cut. So, ninugasan natin ngayon ang ice cold. Ice cold water. Yung mga 3 to 4 times para malinisan. Yun. Kita niyo ang grease. Focus natin. Yan o. So, malamig siya. Siyempre, pag mainit yan, din naluto yan. Charot. Ayan o. Green na. So yun, after nun, na ma-drain 3 to 4 times, ilalagay na sa fridge and ready to use. Lilinis-linis na lang ako kasi So yan, yung isa sa mga ginagawa ni Pins TV. Isang araw. Or, sa isang linggo, twice a week. Ganon. Laging sumunod, basta laging may tiyaga para sa pangarap
may customer. So yun, after na ito, doon naman iba-vacuum ko. Then tapon basura. So then securing store. So ganun. Yan ang mga trabaho natin dito mga kapins. So mamaya ulit. Ayan mga kapins, it's 9 o'clock na. So uwi na tayo. Wala nang report. Yan. So magka-clock out lang tayo. Ang tawag doon sa Pilipinas ay punch out. Dito clock out. So yan. And then ilalak na lang yung store. Then, yan na. Yan. Yan, secure na yan. So, ayan mga kapinso. So, galing tayo doon. Yan. Tatapon tayo ng basura. So, isa sa ginagawa natin ay magtapon ng basura. Everyday mga kapinso. Ito yung challenge, no? Dapat kondisyon nyo kung gusto nyo magtrabaho dito na katulad po ulan. Solo lang dito mga kapits. So yun, salamat sa inyo and kita-kita tayo sa susunod na vlog mga kapits. Ingat kayo lagi, don't forget the hashtag PinsTV, Pinoy Nova Scotia and Philippines Know. Yun. See you sa next one mga kapins. Isasama niya, tara maggala. Ipakita ang ganda ng Canada. Sa Canada, malalaman mo ang diskarte. Itutuloy dito, maraming kaalaman. Marami kayong matututunan.